Matapos ang pagising ni Jinwoo, kasama ang tunay na kapangyarihan ng pagiging Monarch of Shadow, na-realize ng King of Snow ang difference sa lakas niya compare kay Jinwoo. Nawika pa niya na para dong pader na hindi kaya akyatin ang namamagitan sa kanila. Nagpalabas ng massive mana circle si Jinwoo upang hanapin ang King of Beasts hanggang sa lumaki ito at nang mas lalo pang lumaki to the point na sinakop niya ang buong planetang Earth gamit lang ang kanyang sariling mana para lang hanapin ng King of Beasts. At makikita natin mga lods na hindi ka panipaniwala sa sobrang lawak ng kapangyarihan ni Jinwoo bilang Monarch of Shadow. Kagad niyang nakita kung nasaan nagkatago ang King of Beasts habang ang King of Snow napansin niya ang isang opportunity dahil nakatalikod si Jinwoo at ang opportunity na ito para sa kanya ay hindi na mauulit pa. Kagad naghanda ng isang final blow ang King of Snow gamit ang buong lakas para lang sa isang pagkakataon at isang atake lamang ang kailangan niya para talunin ang Monarch of Shadow. Pinakuwalan ng Monarch of Frost ang kanyang atake na malaki at sa sobrang bilis papunta kay Jinwoo. Ngunit ang ating bida ay parang wala man lang pakialam kung gaano kalakas ang ataking ito dahil pasimple lamang itong pinigilan in just one hand. At dahil sa sobrang bilis at sobrang lakas ng atake, ang Trident Spear mismo ng Monarch of Frost ang sumuko sa lakas ni Jinwoo na makikitang parang tinupi-tupi ang kanyang weapon habang effortless itong pinipigilan ng ating bida. Hindi makapaniwala ang Monarch of Frost sa kanyang nasaksihang lakas ng Monarch of Shadow at na-realize niyang ang kapangyarihan ng the greatest fragment of brilliant light ang the most powerful sa lahat. Wika ni Jinwoo na huli niyang papatumbahin ng Monarch of Frost. Uunahin niya muna ang King of Beasts at sinabing mag-antay ka lang dito dahil babalik ako. Samantalang gamit ang gate na ginawa ng King of Beasts, nagpunta ito sa malawak na kagubatan at wika pa niya na kung hindi daw siya aatras talagang mamamatay siya. Kaya hindi niya na lamang sinayang ang oras sa pakikipagtalo sa Monarch of Frost dahil madedeli lang ang kanyang pagtakas. Kaya magtatago muna siya habang hinihintay ang pagdating ng Monarch of Destruction. Bigla niyang napansin ang aura ni Jinwoo, ngunit wala na siyang takas pa dahil nasa tabi niya na at nakapanghimulsa pa. Wika ng King of Beasts, naamoy daw niya ang death, nararamdaman niya ang kaibahan ng kanilang lakas. Natuto na daw siya sa kanyang karanasan, natatakot siya sa kapangyarihan ng Monarch of Shadow. Kaya yuyuko siya at susunod sa ipag-uutos nito. Yan daw ang sinasabi ng kanyang instinct. Sinabi niya kay Jinwoo, siya ang King of Beasts. Ayaw niyang lumaban sa King of the Dead. Patawarin sana ang kanyang kahamalan at tatanggapin bilang kakampi. Malapit na daw dumating ang mga soldier ng King of Dragon at aapak na ito sa lupa ng Earth. Kaya tutulungan niya ang Monarch of Shadow gamit ang kanyang mga Beast Army. Sagot ng ating bida, magaling. Napangiti ang King of Beasts dahil kinanggap ang kanyang apology. Isa daw itong malaking tanga at huwad. Ang tunay daw na Monarch of Shadow hindi papatawarin ng isang traidor. Hindi lang isang beses siyang nag-traidor sa King of the Dead at tinangkapan niyang wasakin ang vessel nito. Ang mga tao daw talaga ay mayroong isang stupidong kabaitan at kapag darating ang King of Dragon, pagbubutay-gutayin niya ang katawan ng Monarch of Shadow. Wika ni Jinwoo, bago niya papatawarin ang King of Beasts, kailangan niya munang isettle ang utang nito sa kanya. Ang kuko daw nito ay tumagos sa kanyang dibdib, kaya nagkaroon siya ng 5 peklat. Kaya kung makakaya nitong tanggapin ng kanyang 5 atake, patatawarin niya ito. Nagulat ang King of Beasts sa kanyang narinig, kaya sobra itong nagalit to the point na ipinakita nito ang true form ng kanyang kapangyarihan at naging isa itong giant white wolf at napasabing sino daw ito para paglaruan siya at gawing kama ang isang King of Beasts. Hinanda ni Jinwoo ang Kamish Dagger at mabilis itong nagdash sa harap ng King of Beasts pagkatapos hindi nito namalayan na tumama na sa kanya ang atake na sobrang lakas dahil pati ang mga punong kahoy ay nagawang mahati ni Jinwoo in just one dash. At biglang napansin ng King of Beasts na tumalsik na pala ang kanyang paa sa talas ng dagger ni Jinwoo. At wiga pa ng ating bida, mayroon pa siyang 4 na atake. Samantalang nagkaroon ng matinding sagupaan si Ygritte at ang Monarch of Frost habang pinapagaling ni Bero si Thomas Andre. Muntik nang matamaan ni Ygritte ang King of Snow gamit ang longsword ng Demon King. Kaya tumakbo muna ang Monarch of Frost dahil alam niya kahit magagawa niya itong mawasak, babalik at babalik lang ito sa dati hanggat mayroong mana ang Monarch of Shadow. Hinarap ng Monarch of Frost si Ygritte at sinabing huwag daw sayangin ang lakas nito at hanggang kailan ito makikipaglaro sa kanya.
Tumayo si Igris at binukas ang kanyang kapa. At dito'y bumalik na nga si Song Jinwoo sa battlefield na kinagulat ng Monarch of Frost dahil dala-dala nito ang dalawang pangil ng Monarch of Fang. Hindi makapaniwala ang King of Snow kung paano natalo ni Jinwoo ang King of Beast ng ilang minuto lamang. Wika ng ating bida, nagawa na niyang patayin ang Monarch of Plague, ang Monarch of Fang, at ngayon ang Monarch of Frost. Ang pagkamatay ng tatlong monarchs ay dapat magsisilbing warning sa iba pang monarchs. Nagalit ang Monarch of Frost dahil iniinsulto na naman siya ni Jinwoo, kaya naghanda ito ng atake, ngunit biglang bumaon sa kanyang dibdib ang Demon King Dagger at sinundan ito ng Kamish Dagger. Sinubukan ng King of Snow na gamitin ang kanyang hininga upang magsagawa ng magic spell, ngunit pasimple lamang itong tinakpan ng ating bida ang bibig ng Monarch of Frost na may naka-imbue na mana sa kanyang kamay at nag-unleash ng slash direkta sa katawan nito. Unti-unting nag-crack ang katawan ng Monarch of Frost hanggang sa unti-unti itong natunaw at sumama sa kawalan. Luminaw ang kalangitan sa pagkamatay ng tatlong monarchs at tinanong ni Jinwoo kay Bero kung nasaan at ano ang nangyari sa tao kanina na nagligtas sa kanya. Napansin ni Jinwoo ang dagger kaya kinuha niya ito upang matingnan. Samantalang napaupo na lamang sa tabi si Song Eluan sa daming dugo na nawala sa kanya habang unti-unti na rin napupunta sa kawalan ng kanyang katawan. At ito daw ang konsekwensya sa paggamit ng katawan ng isang tao habang ginagamit ang kapangyarihan ng gods. Subalit wika niya, ayos lang, ginawa lang naman niya kung ano ang nararapat. Biglang nag-spin sa harapan ng kanyang dagger at wika ng ating bida kung sa tingin ba nito hindi niya napapansin. Aalis na naman ba ito na walang sasabihin? At tinawag niyang ama si Song Eluan habang napaluha.